What is up guys? Welcome back sa ating rendering tutorial. Another rendering, another day. So, last episode na pag-usapan natin yung regarding sa couch, leather couch. So, ito naman, ituturo ko naman sa inyo yung sa fabric naman. Anyway, comment lang kayo kung ano pang mga gusto nyong materials regarding sa couch natin para pasok natin dito sa ating tutorial. Anyway, let's go down here sa ating rendering. Ito nga pala ay fabric ang ginamit natin na material dito. Tapos, ang unahin natin ditong pupuntahan sa settings ay ang materials nito. So, ito ay fabric, kailangan natin i-select muna siya. Tapos, titingin tayo sa materials. Tapos, hahanapin lang natin dito ang fabric. So, ito yung fabric. Tapos, may mga folders tayo dyan. Pupunta ka lang sa fabric. Tapos, mamimili ka lang dyan kung gusto mo itong green. Okay, itong red. Yan. So, marami sila. Ang ang pinili ko dito, since ito yung gusto ng client, itong design ng gray. So, approve sa kanya to. Ito yung fabric natin na gagamitin. Tapos sa pillow naman, i-click lang natin tong pillow. Tapos, ito yung ginamit ko dyan. Itong poly fabric suede patchy. Ayan. Tapos, dito naman sa isang pillow, ang ginamit ko din dyan is itong denim na poly fabric. Okay. Tapos, syempre, hindi lang dapat yung natin yan, yung i-render natin dyan. Syempre, kasama rin natin to para may mas maganda. So, ito naman, ang ginamit ko dito, since wood yung papatungan ng fabric, nagpunta tayo dito sa wood. Ito. Tapos, ito ang ginamit ko. Ito. So, nasa inyo naman yan kung ano yung gusto nyong combination. Maganda kasi yung wood combination ng wood tsaka light or tapos may accent na dark. Okay? Yan na yung natin, yung sa fabric natin ngayon. Tapos, babalik naman tayo dun sa fabric, okay? Siyempre, pupuntahan pa rin natin yung settings. Ito yung pinaka-importante Mag-a-adjust tayo ng emissive strength. Yan. Tapos, lagi kong sinasabi, magsusoften edges tayo. Tapos, hindi naman kailangan ng reflectivity niyan. So, ang reflectivity natin ito is naka-default. So, pag dating gagalawin kasi wala namang mga fabric na tawag dito nag-reflect sa kung silk ang gamit nyo. So may reflectivity ng konti yon. Anyway, let's go back here. Ganon din dito sa ating pillow. So soften edges lang natin ng konti yan, mga 5%. Tapos emissive strength. Ang emissive strength pala yan, yung kulay, yung maglalakas yung niya, yung knits. So mga lang tayo dito, 3 knits. Ganon din dito sa kabilang pillow, mag-emissive strength tayo dito ng 3 to 4 knits. Tapos, syempre, soften edges natin. Yan. Tapos, itong wood, ganon din gagawin natin. So, naka-soften edges na siya. Emissive strength na rin. Yung reflectivity ko, ginawa ko 145. Kakopy ko lang siya. Tapos, hindi na i-add ko dito. Paste material, click mo rin to, paste material, and then save changes. Okay, punta na tayo dito sa rendering. Yan. So guys, huwag kakalimutan yung lightings natin. Yan lagi ang nakakapagpaganda sa interior designs natin. Okay, i-adjust lang natin to. Tapos ang ginamit ko naman dito is night ulit.
ito yung mga presets niya. Okay. Same lang to nung kahapon. Last episode. Kung anong ginamit ko dito, yun din yung ginamit natin dito. Okay. Check lang natin kung yung focal length. Yan, para ma-focus siya ang heading natin. Focus natin tong side lang ng couch. Yan. Okay, tapos apply. Yan. So, in-off ko yung ray tracing. Kasi pag in-on mo kasi yan, i-disable niya yung hyperlight, mga shadows. So siya na mismo kasi maglalagay. Sa mga next episode, ituturo ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng ray tracing. So i-off muna natin to, and then updating. Tapos render na natin. Ito na, rendering na siya. Check nyo na lang kung may mga questions kayo regarding sa ating tutorial. Comment lang kayo sa video para maitakil natin the next tutorials. Subscribe and follow for more. Thank you so much. Anyway guys, so tapos na siya, and then pakita ko sa inyo. Yan. Kitang-kita naman natin yung paano na-render yung fabric. So, yan. Thank you guys for watching. Comment down below para sa mga next tutorials natin. Kung ano mga questions nyo, please subscribe. Thank you.